Hello, welcome back sa AI for Games. So, ganito dapat yung expected output natin ngayon. As you can see, naka-select tayo ng ganito. But the problem lang nito is hindi siya umaatake. But when we click this attack button, then attack tayo dyan. So, wala na akong ginawa ha. After natin ma-destroy ito, so yung tank magko-continue dun. So, every enemy na ma-encounter niya within sa range niya, then na-attack siya. So, pero once na nag-move tayo sa kanya, and pwede din tayo mag-select ng target, na specific target. Ayun lang. So, like for example, yan, pwede. So, meron specific target. Okay? Ito, fix nga natin to saglit. So, when yung enemy is wala na, so dapat dito tayo sa ating selection manager. Ay, wala pala. Sa ibang project pala. Okay, sa ating combat na unit interface, implement natin to. So, after nyo ma-implement yan, pause nyo na lang. Then, implement ko din dito. So, nasa na ba yun? Lagay ko siya dito. So, post, wait lang. Dito. Sa ating mga state. And then, gawa ka ng itong mga methods na to. Tapos, lagay mo siya dito. Okay, start tayo kay handle force attack state. So, sa ating handle force attack state, need natin kunin yung distance. So, float distance na ganyan. And then, if lesser to our, if our distance to target is greater sa ating attack range, then we say na set destination sa ating current target para habulin niya. And after niyan, if malayo, for example, pag malayo siya, then we say yung ating agent, reset natin yung destination, tapos rotate siya sa ganyan, and then shoot tayo. Ayan. So if yung ating distance sa target malapit sa ating attack range, yeah, then we set our destination sa ganyan para habulin. Else naman ganyan. But need natin ng helper. So sa baba, gawa tayo ng helper. So bull is forced na target valid. So check natin if available pa ba yung current target and active pa ba siya, then else return to true. Nasaan na ba yun? So madali lang, sabihin lang natin if, ayan, then clear our target, but need natin ng clear all target, so need another helper. So this one we said this as no, kailangan natin i-clear yung current target is equals to null, and need natin ng mga variables sa taas. So mga kailangan natin na variable sa taas is dito tayo mag-start. Saan ba mas maganda? Dito na lang sa ating state. Okay, sa ating state, sabihin natin dito na protected na game object.
forced na target. It means ito yung specific target assigned by player, and then ano pa ba? Vector 3. Need natin ng vector 3. So, protected na vector 3 para sa ating attack move destination. Tapos, protected na boolean has attack move destination. Ayan. So, this one is for check if attack move destination is set. Okay. Iyan lang, and balik tayo dito sa ating clear all. Need natin i-clear din ito. Ayan. Then, dito is instead na clear target, ito na lang. Okay. Then, sa ating start moving is clear na natin siya na target. Tapos, balik tayo sa ating force attack na state. We need to set state is equal to idle. Then after nyan, balik yan siya dito. Okay, try natin. So di pa pala natin pwede i-try pag di natin minodify yung ating selection manager. So malfunction yung keyboard ko. So public layer mask para sa ating kung sino ba yung ano ba yung layer ng ating enemy. Then after nyan, dito tayo sa boolean. So bool is in attack mode. So it means right click should attack enemies. And then after that, dito below nito, so if our is in attack mode, then we say handle attack mode command, then we return. So sa baba, gawa tayo dito ng mga method and functions. So dyan, kailangan natin dito ng void, tapos handle attack mode click, then mouse position vector 2 mouse pose, mouse position sa ganyan, so letter P, and then raycast hit, mali yung spelling. Tapos if our physics.raycast tumama sa enemy na layer, then sabihin natin force attack sa enemy na yan. So then need natin dito ng game object para sa ating enemy target. So para mas specific siya. Tapos nasa na ba? Need natin ng isa. Okay, and then else if naman para sa attack move. But as of now, wala pa tayong attack move, di ba? Ay, meron na. But hindi pa natin na-code sa ating combat unit. But thanks to interface, pwede na tayo mag-program dito. And then need din natin mag-else if dito para once na pag may na-check tayo, may na-click tayo na worker, then dapat hindi natin siya pwedeng ipa-attack doon, di ba? So, wait lang ha.
Workers cannot move, just move. So, wag na natin tawagin si worker. Yung mga combat lang natin gustong papuntahin doon. Then, lastly, kailangan natin ng marker. So, void show target marker. Tanggalin natin tong at. Then, let's call this sa else if dito, destination, dito din. And then, yeah. Okay na to. Save natin. Save mo si... Ay, hindi pa pala. Need pala natin itong sa throw new exception. So, sa ating throw new exception, so may sa ating force attack na target. So, we need dito. So, game object na target. If our target is equal to null, we return and force attacking. So, sa ating attack move, so we say attack move destination has attack move destination equals to true. Then, our force target equals to null. Current target equals to null. And then we set our destination, agent destination to our destination, then attack moving. But wala pang laman ito, so yaan na lang muna natin yan. So, as you can see, nag-call tayo ng attack moving, force attack, which is ito. Kinall out natin ito. So, I think, gagana na to. Pag walang tayong nakalimutan. Sa ating selection manager, nasa na ba si selection manager? Selection manager. Ito pala. So, enemy layer, dapat naka-enemy. Okay? Then, i-click mo si button. So, wala pa pala yung attack mode. So, need pa pala natin ng attack mode sa ating selection manager. So, di din natin ito na-call. Di ba? So, i-call din pala natin yan. So, public void enter attack mode. Then, we say, sa ating, check muna natin. So, boolean as combat. Hindi na to kailangan. So, diretso na. Attack mode is equals to true. Okay na yan. So, tapos, nakalimutan natin tawagin dito. Is yung handle na attack mode click. Okay, save natin. Para matest na natin. And then, set nyo dito yung enter attack mode. So, nasa selection manager, enter attack mode. Try natin. So, once na nag-click tayo nito, so, like for example, so, I think di niya tinawag. Bakit kaya? Pero, I think si soldier, meron na siyang target. Kaso, di lang natin makikita. Ay, mali. Dapat, pwede natin yan makita. May debug tayo dito. So, i-try natin ha. Click natin yan. Pause natin. Check tayo sa debug. So, as you can see, si soldier, dapat yung force target niya naka-null. Wait, double check natin. So, ito yung i-fix natin kasi
need natin mag-debug. Saan na ba yun? Dito. So, debug. So, enter attack mode. And then, sabihin natin dito yung name ng ating target. Force target. So, plus ating enemy target name. So, sa ating combat unit naman, I think may kulang dito. Ang kulang dito is has move destination is equals to false. Wala naman tayong destination, but meron tayong target, which is a force target. And then, sa ating ito, so, gawa tayo ng helper. So, baba lang dito na lang. So, yung helper is tawagin natin siyang void handle lost target. So, ayan. Tawagin siyang handle lost target. But, okay, oops. But this one, we should say that our current target is null. And then if our has destination is true, then we say na punta tayo doon. But naka-false naman to, dito yan pupunta. Pero hindi naman to siya gagana dito. Dito kasi dapat yan. So, ayan. But dapat sa ngayon lagay natin yung ano tawag si force target is equals to null. But since si force target is not equal to null, then for sure hindi to tatawagin natin. So, okay. And then try natin So, double check sa selection manager. Managers. Nasaan na ba yung managers ko dito? Dami na kasing game object. Okay, enemy. Balik kay soldier. So, okay. Try natin kung gagana ba. So, ang current state is idle. Click attack mode. And then, ayun. Pumunta siya dyan. And then, try naman natin ito. So, yun yung target na naman niya. So, ayan. Lapitan niya talaga yun. Okay, I think yan lang muna siguro kasi mataas masyado yung video. Okay, next naman is yung para sa ating nasaan na ba yun? Dito sa ating attack moving.